Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Ito po ang ikalawang bahagi natin ginagawa. Ang talakayin ang mga sitas o ebanghelyo nang sa ganon ito po ang maging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sabi po dito sa unang aralin sa Ebanghelyo ni San Mateo, sa kapitulo 6, versikulo 24 hanggang sa 34, ganito. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kung aralin po natin, ano po ba ang Diyos? Ang Diyos, siya ang Diyos na mapanibubuin. Ayaw niya ng may kakumpetensya. Gusto niya siya lang. Kaya nga, Diyos. Sabi nga sa ibang pag-aaral, divine, kabanal-banalan, I, infinite, walang pasimula, walang katapusan. O, omnipotent, walang hanggan at pinakamakapangyarihan. Supreme, kataas-taasan. D-I-O-S. Ibig sabihin, wala nang hihigit sa Kanya. Ano naman yung kayamanan? Ang kayamanan, sabi sa atin, belongings. Yung lahat ng nakaugnay sa buhay natin. Pwedeng pamilya, anak, bahay, mga ari-arian, kahit damit. Kayamanan yung damit. Kung isa lang yan, 3, pwedeng pansarili mo lang gamit. Pero kung nagtatambak na ang labahan, kayamanan mo na yan. Naipon mo. Kaya, minsan, kung lilinawin natin, gusto nating maglingkod sa Diyos. Pero, minsan naaagaw ng kayamanan. Isipin na lang natin yung damit. Araw ng pagsamba, hindi ka ako makakadako dahil maglalaba ako. Hindi ba kakaagaw? Kaya, hindi pwedeng pagsabayin dahil isa lang ang katawan natin. Alangan naman, bitbitin mo yung labahan, naglalaba ka habang sisimba. Kaya, hindi talaga pwedeng sabay. Iiwanan mo yung paglaba para lang magsimba ka o kaya maglaba ka, isasakripisyo mo yung pagsimba. Kaya hindi talaga pwede. Ngayon, sabi dito, iibigin ang isa, siyempre, priority mo yun na iibigin mo at kapupuutan mo yung isa. Pwedeng mapuot ka sa labahin o kaya sa Diyos. Kaya hindi pwedeng pagsabayin niya. Ngayon, yung mga lahat ng narito, isinakripisyo yung labahan. Pero yung wala rito, isinakripisyo yung Diyos. Kaya hindi talaga pwedeng pagsabayin. Ano sabi dito? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung aralin po natin, tama yung sabi kanina ni Tatay, you cannot go wrong. Walang mali. Kung isa mang mayaman o mahirap, walang mali. Sabi nga, ang mabuhay na mahirap, regalo yan. Pero kung mamatay kang mahirap pa rin, problema na yan. Ibig sabihin, yung talento na binigay sa atin, hindi natin pinagyaman.
May talinhaga yan. Diba? Yung binigyan ng 5 talento, lumago. Nagdoble. Yung binigyan ng 10, nagdoble din. Pero yung isa, natakot, ayaw gamitin. Nanatili siyang mahirap. Ayaw niyang gamitin yung ipinagkaloob sa kanya para palaguin. Kaya sabi, ang pinagkatiwalaan ng malaki, mas malaki pa ang ibibigay sa kanya. Kaya nagdodoble. Pero yung may takot, ayaw gamitin yung karunungan, baka ika nga ako'y mayaman, hindi ako mapabilang sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po. Ang kailangan doon, nasa proseso, yung sa ating pagkatao, ang kayamanan maging tungtungan lang ng ating mga paa. Ang dinidiyos natin, yung nasa taas. Gamitin natin, sabi nga, magagawang pasaganain ng Diyos upang kayo'y maibigay sa mga nangangailangan. Ang mahalaga po dyan, yung kayamanan na ipinagkaloob sa atin, isinishare, hindi isinasarili. Dahil yung sinabi kanina na inilaan niya sa sarili lang, wala ka kasi siyang ibinahagi sa iba. Sarili lang talaga ang naisip. Kung ibinabahagi natin ang anumang bagay na ating tinatanggap, mapalad tayo. Sa makatuwid, nangunguna sa atin ang Diyos upang pagharian tayo para ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin, ipinagkaloob sa atin ng mga kayamanan, magamit natin sa pagtulong sa kapwa. Kaya po, priority pa rin ang Diyos dahil siya ang nag-guide sa atin upang sa ganun ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin sa tamang pamamaraan ng paggamit. Di po ba? Sabi dito, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Yung ating pang-araw-araw, meron po tayong tinatawag na pangangailangan. Halimbawa, pagising sa umaga, ang nasumpungan lang mainit na tubig, walang kape. Merong kape, walang asukal. Hindi baga problema na yun. Minsan, nakapokus lang lahat doon sa sitwasyon ng mga pangyayari na walang kape o kaya walang asukal. Nag-isip ng nag-isip, yun po yung pagkabalisa. Gulong-gulo ang utak. Hindi makapag-isip kung ano ba talaga ang dapat gagawin. Kumbaga, nahulog na sa hukay, wala pang ginawa. Hinayaan niya lang, iyon po yung pagkabalisa, pagiging isang problematic person. Palaging nakapokus doon sa problema. Sabi nga, in every problem, there is always a solution. Paano isa-solve ang problem? Sabi nga yan sa school noon, problem solving. May nakalagay dyan, given. Tapos, formula. Dapat alam natin yung formula. Halimbawa, ang given doon, wala kang bigas. Anong formula? Lumapit ka sa kaibigan mo, kakilala mo na mayroong extra bigas. Pwede manghiram ka. Noon, sasabihin sa kapitbahay, pwede makahiram isang ganta. Hindi ba noon? Ngayon, kilo na. Kaya, kinakailangan, ang tao may ginagawa, hindi nakapokus lang sa problema. Sapagkat kung puro lang sa problema nakapokus, hindi makaka-move on. Mababao na yun doon. Kaya dapat po, ginagamitan ito, talento, lalong-lalo na kung nananalangin tayo, yung katapusan nito, dadagdagan pa ng Diyos. Sapagkat itong utak, limitado lang. May maximum limit lang yan. Pero, yung galing sa Diyos na kapangyarihan niya, bubuksan niya yung sarado nating isipan para masolve natin ang problema. Kaya, ngayon po, yung pamumuhay natin, minsan doon tayo nababalisa sa mga pangangailangan. Kung ano baga ang inyong kakanin. Halimbawa, wala nang bigas, walang ulam.
Napakaraming paraan. Hindi ba ba't ka magtanim ng malunggay kung hindi mo yan mapakinabangan? Oh. Bakit itinayo yung palengke? Bakit hindi ka bumili dyan? Ang problema, kung tinamad. Baka madumihan ako. Ayaw kong baka mapagod ako magpunta ng palengke. Kinakailangan natin ng aksyon. Pumilos tayo para magkaroon po ng solusyon. Ano pa sabi dito? Kung ano ba ang inyong iinumin. Halimbawa, ang pinagkukunan nating tubig, nawasa, walang lumalabas na tubig, namumroblema tayo. Bakit? Yun lang ba? Anong ginagawa ng mga water refilling station dyan? Diba nga? Halimbawa, umiigib pa. Ayaw lang maputikan dahil siyempre palaging maulan. Tinatamad na. Ibig sabihin, kalaban kasi natin, sarili din natin. Hindi yung problema. Kaya nakapokus lahat tayo sa problema. Ano pang sabi dito? O kung ano ang kahit ang inyong katawan. Kung halimbawa sa katawan natin, anong pangangailangan dahil ngayon malamig? Kung ano ang inyong daramtin. Marami siguro, maraming damit. Ang problema, on process sa labahan. Dahil, siyempre anong kailangan nun para malaban? Sabon, tubig. Pero kung hindi, kahit kaya nga, nilapit na sa tao, di ba yung mga tindahan, dati sa paligid lang lahat noon, pero yung mga sari-sari store, itinayo na dyan sa paligid para hindi na tayo lumayo. Pero kung tinatamad tayo, problema talaga tayo. Kung ayaw pa natin magpusok, noon nga, ang ginagawa nyo, tinatalian lang yung mga laylayan ng damit. Pinapaano doon sa agos. Lalong-lalo na yung mga lalaki, pag bagong panganak ang asawa, tapos ayaw hawakan yung dumi ng bata, yung manilaw-nilaw, parang yung ginagawa, pinapaagos lang sa tubig hanggang sa mawala lahat. Mga lampin, yan. Pangangailangan yan para maibsan ang ating na hindi tayo malamigan. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain. Hindi ba yung buhay natin? Yung pang-araw-araw na ginagawa natin mas mahalaga kaysa doon sa mga pangangailangan. Pero kung titingnan natin, bakit kinakailangan ang taong na mapalisa? Alalahanin natin, bago nilikha ng Diyos ang tao, lahat ng pangangailangan ng tao na-provide na. Pero, nung nagkasala si Adan, anong sabi ng Diyos kay Adan? Dahil sa ginawa mo, ikaw ay kakain ng tinapay mula sa pinagpawisan. Kumbaga, pagtatrabahuhan ang lahat ng pakikinabangin nating pagkain. Kaya po, nasa paghihirap tayo ngayon. Pero pwede naman tayong, halimbawa, may sobra tayo. Kasi, di ba, ang uso ngayon, pagka employee, 15-30 ang sahod. Minsan monthly, weekly. Siyempre, dahil kailangan tantyahin mo yung panahon, i-weekly yung sahod mo, dapat, pag sahod mo ng weekly, bibilhin mo na yung konsumo mo sa isang linggo. Hindi masama yun. Pakikinabangin mo naman yun. Ang mahalaga, pag may lumapit sa iyo, huwag kang saking. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo. Kahit nung yung walang walang kakayahang magbalik. Ba yung walang-wala na pinahiram mo parang kung sa karunungan ng sanglibutan,
Sabi niya kamangmangan. Pero sa Diyos, karunungan po yun. Yung tumulong sa mga nangangailangan. Lalong-lalo na yung walang sukat igaganti sapagkat nakikita tayo sa lihim. Para tayo naglilimos. Sabi nga, ang ginawa ng kaliwa, huwag nang malaman ng ginagawa ng kanan. Sabi dito, masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangagahasik ni nagsisigapas, ni nagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Kung tingnan natin, ang kalagayan ng tao, mas higit kaysa sa mga ibon. Pero, magkaparehas po sila dapat ng ginagawa. Lamang, ang tao ayaw makiparehas sa ibon. Ang nangyari, mali yung pananaw. Yung mga ibon nga, pinakakain ng Diyos. Kaya although marami yung katugang, ayaw nang kumilos. Pero kung aralin natin, ano ang ginagawa ng ibon sa umaga? Ano sabi? Early bird catches the worm. Walang ibon na nandun lang sa pugad maghapon. Ngayon nakita ko ng ibon. Anong ginagawa ng ibon? Hindi pa maaga pa lumilipat na, madilim pa. Naghahanap na ng makakain niya para yung inakay na nasa pugad niya, pakainin niya. Ang problema nasa tao, lumabas na nga yung ibon, naghahanap ng makakain ng inahin, tinirador naman. O anong nangyari doon sa mga inakay? Patay. Mga ano yun, nakangangalahat yun nung mamatay. Dahil gutom na gutom. Kaya po, sa ating mga tao, gayahin natin yung ibon. Pinakakain sila ng Diyos kasi ang Diyos provider. Paano natin gagawin? Pero kung halimbawa, batugan tayo, nagigising tayo, nauuna pa yung araw, minsan nasikatan pa ng araw yung mga paa natin. Ang mangyari dyan, hindi tayo bibigyan ng pagkain ng Diyos. Bakit po? Kasi yung ibon, madilim pa lumalabas na. Hindi ba huni ng huni din sa mga puno pagka madaling araw? Kung ganyan ang ginagawa natin, uunahan natin sa pagdilat ng mata ang araw, nandyan po ang blessing ni Lord. Subukan niyo gumising ng alas 3. Nandyan ang blessing. Malinaw ang pag-iisip, makapag-iisip ka, ano kaya ang gagawin ko ngayong maghapon? Para kapakipakinabang ang aking maghapon. Para hindi kami kukulangin. Yan po ang importante sa buhay natin, gayahin natin yung ibon. Pinagpapala at pinakakain sila ng Diyos. Gaano pa kaya tayo na mas mahalaga sa ibon? Kapag ginawa siguro natin ang gawain ng ibon, mas higit tayong mapalad sapagkat meron tayong pag-iisip at meron tayong kakayahang mamahala at gumawa ng iba-ibang mga bagay sapagkat larawan tayo ng Diyos. Walin sa inyo ang pagkabalisa ay magkapagdaragdang isang siko sa sukat ng kanyang buhay. Halimbawa maghapon kang mag-alala, walang bigas. Ang mangyayari ng kakaisip maghapon, walang bigas. Madadagdagan ba ang buhay? Kung nagutom? Wala. Kaya kinakailangan natin solusyonan yung pangangailangan ng walang bigas. Nandyan si kapitbahay. Pwede kang manghingi, pwede kang manghiram. Nandyan si kumare, si kumpare. Bakit ka pa nag-ipon ng kumpare at kumare kung hindi mo naman maasahan? Siguro, nabuulan ang pagiging kumpare o kumare dahil sa alak, dahil sa halimbawa, tinawag na para maging ninaw, o yun lang, nagparami lang ng kainuman. Pero, yung pakikitungo dapat, lalong-lalong na sa oras ng pangangailangan, yun po ang pinaka-importante sa atin. At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa?
Wari ninyong malnerya sa parang na kung paanong nagsisilaki, hindi na nagpapagal, ni nangagsusulid man. Totoo po, ang mga lerya sa parang, kung titingnan mo, napakagandang tingnan. Wala po silang ginagawa, kundi lumalaki lang, sumusufling hanggang sa magkaroon ng bulaklak. Bakit sila magandang tingnan? Tayo pa kayang mga tao na may karunungan, kalaman, bakit hindi natin gawing mabuti o maganda sa paningin ng kapwa ang ating buhay? Hindi pwedeng sabihin natin, mabuti akong tao, mabait akong tao. Ang tanungin natin yung kapwa, naging mabuti ba akong tao? Naging mabait ba ako? Kasi, minsan, ang nakikita lang natin yung maganda nating ginawa, pero yung mali, hindi natin nakikita. Tanungin natin ang kapwa. Pag sinambit na yung pangalan mo, kilala mo ika nga si ganito. Oo, swapang yan. O, di ba? Yun ang pagkakilala ng kapwa. Pero kung mabait tayong tao, palakaibigan, mabuting tao, di ba? Yun ang pagkakilala sa atin. Ang tatanong, ang alamin natin, yung impact ng pagkakilala sa atin ng kapwa. Lalo na siguro, kung anong pagkakilala ng kapwa sa atin, yun din ang pagkakilala ng Diyos sa atin. Kaya kung mabait tayo, sinabi lang ng ating bibig, kalukuhan yun. Kinakailangan yung kapwa na nakakakita sa atin, sila ang salamin natin. Tanungin natin kung ano ba talaga tayo ang ginagawa natin sa kapwa. Ano pa sabi nito? Gayon man, sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man sa buong kaluwalhatian niya, hindi nakapagayak ng gaya sa isa sa mga ito. Totoo po, si Solomon yumaman. Pero ang inisip niya lang kung papaano maitayo yung templo sa Jerusalem. Totoo, maraming nakipagkaibigan sa kanya na mga malalayo, mga hindi kakilala. Si Solomon pa nga naging dahilan para yung mga Hebreo noong unang panahon na napahiwalay doon dahil napakarami kasi mga pangyayari, mga labanan, mga pagsasako, kaya napalayo yung ibang mga Hebreo. Mga lahi ni Iber, may mga napunta dito sa Asya. Pero, kung titingnan natin, si Haran, siya po ang naging dahilan para yung templo maitayo sa pamamagitan ng mga kahoy na pinaghakot nila at yung naman ibang Hebreo naman yung pinagmula ng mga ginto dito sa Asya. Isa na nga sa pinoprospectan yung Pilipinas na pinanggalingan ng mga ginto sapagkat ang palatandaan, maraming ginto at merong mga kahoy na nara. Wala namang ibang lugar na may nara, Pilipinas lang. Kaya po, kung pag-aaralan natin, dahil po sa katalinuhan at karunungan ni Solomon na itayo ang templo at nilapipan ng mga ginto, pagkaganda-ganda ng pagkagawa. Pero yun po ay nasakop muli. Nung panahon ng Babylonia at nung Assyrian Empire, ang sinakop muli. Nabahagi yun. Sinamsam pati yung mga laman mo, pati yung tabernakulo, pati yung kung ano-anong mga iniingatan dun. Yung may mga kirubin, pati yung 2 tapyas na bato, nawala po yun. Dahil po sa pagsasakop. Ngayon po, bagamat yumaman si Solomon, pero hindi po siya nag-isip sa kanyang sarili na sumuot ng maririnal na damit. Dahil isa lang po ang hiningi ni Solomon. Ang hiningi lang ni Solomon, talento. Hindi ba ganun hiningi niya yung talino? Anong ibinigay sa kanyang pagsubok? Merong isang bata na inaako ng isang babae na anak niya. At sabi naman ng isa, sa akin yan.
Ngayon, ang ginawa pala, nung kinagabihan, bago sila hatulan, yung parehas sila may anak. Yung isa namatay ang anak niya nung pinanganak, yung isa naman buhay. Ngayon, iniligpit yung patay, ngayon nakipag-agawan, kinuha niya. Ngayon, nung hatulan ni Solomon ang sabi, na dahil nakarating na kay Haring Solomon, sabi ni Haring Solomon, hatiin ang bata. Ngayon, ang sabi ng isa, sige hatiin mo, pare-parehas kaming mawala. Anong sabi naman ng isa? Sige, ibigay mo na lang sa kanya para lang mabuhay. Nakilala ni Solomon sa pamamagitan ng talino na yung bata ibigay dun sa tunay na ina sapagkat kumbaga yung puso niya ang umiral. Dahil sa pagmamahal niya sa bata, ayaw niyang mamatay ang bata. Kaya ayaw niyang masakripisyo para hatiin. Yun ang tunay na magulang. Iyan po ang katalinuhan. Yun lang ang hinihingi ni Solomon. Walang iba. Ano ba sabi dito? Ngunit, kung pinararanta ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, isipin na lang natin damo sa parang. Bakit? Pagkagaganda ng mga bulaklak. Gaano pa kaya tayo na gumalakad, may isip, may diwa, may puso? Bakit kaya hindi natin gawing maganda rin ang buhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan? Kaya po, naisip ko yung sinabi ni Tay kanina, you cannot go wrong. Walang masama sa pagiging mayaman dahil ginamit ang karunungan, talento. Ang mahirap na, may opportunity na para yumaman, ayaw yumaman. Dahil gusto lang natin mahirap. Bakit, sir, na bang mahirap tayo? Ligtas? Hindi. Ang mahalaga din yung ginawa natin sa buong buhay. Ano ang ginawa natin na magiging susi para magtamo tayo ng kaligtasan? Hindi ba marami rin na mga mahirap ang mga magnanakaw? Sino ba yung mga magnanakaw? Mahirap mayaman. Sino ba yung mga sugaron? Mahirap mayaman. Parehas. Kaso, kasino pag mayaman? Pag mahirap, tungit. Sabong. Kung aralin natin, parehas na ano importante din, yung pagkatao. Kaya po, tinitingnan yan. Sabi, ano pa siya dito? Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganitong mga damo sa parang na ngayon ay buhay. Halimbawa, ngayon nakakakinabangan pa dahil buhay pa. At sa kinabukas ay iginagatang sa kalan. Halimbawa, ay paano po yung buhay ng tao? Ngayon may pakinabang ba? Pero kinabukasan, iginatong na sa impyerno. Paano kung ganon? Hindi baga lalong-lalong na kayong pararamtan niya. Mas lalo tayong pasasaganain. Pagpapalain. Dahil po, tao tayo. Siguro, kung titignan natin, meron tayong ambisyon o pangarap. Ang pangarap natin, magkaroon ako ng motor. Pero ang plano ng Diyos, Mercedes-Benz. Ang plano natin, maliit na bahay. Pero ang plano ng Diyos, bungalow. Bakit? Mahirap ba ang Diyos? Isa nga ang provider eh. Kaya kung halimbawa, tayo yung matalinong pinagkalooban ng 10 talento. Pag ginamit natin sa kabutihan, yung mabuting pamamaraan na wala tayong dinaya doon sa 10 talento. Pag nadubli natin yun, mas higit ang pagpapala ng Diyos. Kaya bakit maraming mayaman ang lalong yung mayaman? Dahil hindi po sila nakalimot sa Diyos. Nagpapatuloy sila sa pagtulong sa kapwa. Pero yung mahirap, anong nangyari? Ang nakikita lang yung mali na ginagawa ng kapwa. Hindi ba nakabantay tayo doon?
ang tawag ngayon, panahon ng, Marityo. Ay, tama? Marites pala, Marites. Nakapokus lang tayo doon sa ginagawang diferensya o mali ng kapwa. Kaya nangyayari dyan, kung pag-aaralan natin mga kapatid, aralin na lang natin, no? Nabanggit ko na yan. Sabi ko nga, 2 times 2 equals 4, 2 times 3 equals 6, 2 times 4 equals 8, 2 times 5 equals 9, 2 times 10 equals 20. Alin na mali? 2 times 5. Bakit napansin nyo? Dahil ganyan tayo. Ang mali na ginagawa ng kapwa, hinahatulan agad natin. Bakit hindi natin tulungan na i-correct? Ano ba? Di ba paano nga maghatol? Pag may nakita tayo na ang tao, pangit ang mukha, paano natin nasabing pangit? Ano ang batayan ng maganda at pangit? Siyempre may paghahambingan ka, bakit mo nasabing pangit? May batayan ka. Ano ba? Yung mata ba, pantay o bumaba? Yung ilong ba, o malaki isa o isa maliit? O baka ipinarihas mo sa ilong mo na matangos at maliit ang butas sa kanya malaki, kaya sabihin na natin pangit. Ibig sabihin, naghatol na tayo. Hindi baga, nilikhayan larawan ng Diyos. Hindi, wala tayong karapatang humatol sa kapwa. Napangit siya, o maganda siya o anuman. Ang mahalaga dyan, ibigin natin ang ating kapwa katulad ng ating sarili. Kung ayaw nating masaktan ang ating kapwa, huwag din natin sasaktan. Lalong-lalo na yung mahal sa buhay. Sabi niya, magsasama sa hirap at ginhawa. Sabi ng asawa sa kanyang asawa, love. Palaging sinasabi, I love you. Pero palagi namang masama ang loob. Nasaan yung love? Totoo siguro. Ibig sabihin, yung love, nararamdaman hindi lang sa pakinig, nararamdaman niyo yung love. Kumain ka na ba? Baka kailangan mo magsaing ka ngayon, kulang na yung kanin. Gano'n. Yun po yung love. Na may presensya po. Ano pang sabi dito? Kaya, sabi, kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Ngayon, magagawa ng Diyos ang anumang naisin natin. Itama lang natin ang programa ng ating buhay. Pagdilat ng mata, Diyos agad. Manalangin, ituro sa atin ang gabay sa maghapon. At pagkatapos, makipagsulit tayo sa Diyos, ano ba ang nagawa kong mali? May problema ba? May diferensya? Baka pwede kong ayusin o baguhin. May pagkakataon ba? Pero kung walang gaya, ang makikita lang natin, yung problema ng may problema. Doon tayo nakapokus. Kaya, huwag kayong mga balisa na mga nagsasabi, ano ang aming kakanin, o ano ang aming inumin, o ano ang aming daramtin. Lahat yung pangangailangan natin, ang mahalaga dyan yung buhay. Bakit po? Sapagkat ang lahat ng mga bagay nito ang siyang pinaghahanap ng mga hintil. Kung hinahanap nyo ng mga hintil, tayo, lingkod na ng Diyos, nakakilala na kay Kristo. Bakit balik pa rin tayo sa pagiging hintil na walang alam? Diba? Yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Totoo po. Pero sabihin natin, hindi siya 10 ang damit, ako wala. O ako 2 lang. Minsan araw-araw pang laba. Ngayon, kung pag-aaralan natin mga kapatid, kapag naipon ang labahan, sinong mapala? Yung 2 lang damit? O yung maraming labahan? Mas mapalad yung maraming labahan. Bakit?
mas mahigit siya sa dalawa. Kaso lang, puro labahin dahil tinamad. Di ba? Ngayon, kung araw-arawin mong laba, wala kang maiipon na labahin, sino mas marami? Di ba mas marami pa rin yung may maraming damit? Mas higit siya. Kaya, kung ang isang tao ay sumagana ang buhay, bumuti ang buhay, nagkaroon ng magandang hinaharap, yan po ay kalooban ng Diyos. Dahil sabi nga dito, talastas na ng inyong Ama. Ang Diyos ang provider natin. Pero, kinakailangan natin magpasakop sa kanyang kalooban. Huwag lang yung pamamaraan na masama, na nagnakaw tayo para magkaroon lang tayo ng maraming damit. Kundi, sa maayos na pamamaraan, mas lalong pagpapalain tayo ng Diyos. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Ito po ang susi. At ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Halimbawa, limitado lang ang pag-isip natin. Ang mga hinahagad natin, limitado lang. Pero, kapag nasumpungan natin yung pagharian tayo ng Diyos at yung katwiran, ibibigay lahat ng Diyos ang kailangan natin. Pero, siyempre may kondisyon yan. Yung binasa ni Brother Talinhaga kanina, i-share, ibahagi, huwag sarilinin ang biyaya. Kapag sinarili ang biyaya, anong sasabihin? Kukunin na sa'yo gabi ang kaluluwa mo. Kung ibinigay mo na yung lahat, walang sasabihin, mapapasa kanino ang pinag-ipunan mo. Ibinigay mo na eh. Di ba? Na-account yun sa pangalan natin bilang kayamanan sa langit. Yun po yung kayamanan sa langit. Yung mabubuting gawa na ginagawa natin sa ating kapwa. Datapwat, hanapin mo rin yung kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, lahat ng mga bagay ipawang idaragdag sa iyo. Dadagdagan na lang yung mga naabot natin. Kaya kung meron tayong mga hinihingi na hindi pa dumarating, kapag nasumpungan natin ang katotohanan o ang katwiran at ang pagharian tayo ng Diyos, marami po tayong mararating. Kondisyon po yan ng Diyos. Idaragdag. Kaya huwag kayong ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas. Huwag natin problemahin bukas. Bakit? Sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Hayaan natin mamproblema yung bukas. Halimbawa, wala tayong pagkain o walang bigas, hayaan natin kinabukasan mamroblema sa sarili niya kung paano ta susuplayan ng bigas. Parang ganun yung sukat na sa kaarawan ang kanyang kasama. Sa ibang bahagi ng banal na kasamaan, sapat na yung problema sa araw-araw. Kaya, yung mga bagay na hindi pa dapat pag-isipan, yung araw ng bukas, ipagkatiwala na lang natin yan sa Diyos. Ang harapin natin yung ngayon. Yung biyaya ba o yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos na yung araw na ito, paano ba natin minanage? Paano natin ginamit? O ibinahagi sa kapwa. Kapag ginawa natin yun, na naging mabuti tayo sa kapwa, meron tayong pagpapala doon sa Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Yan muna ang mababahagi natin sa oras na ito. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos anuman ang ating mga hinihiling o mga karaingan sa Diyos, idulog natin sa Kanya at siya sasagutin tayo sapagkat ang Diyos ay mapagbiyaya. Salamat at pagpalain tayo sa araw na ito.